Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mieta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion, this is the fifth topic, which is speak with integrity. And our scripture is all about Ecclesiastes chapter 5 verse 4 to 5, NI version. When you make a vow to God, do not delay to fulfill it. He has no pleasure in fools. Fulfill your vow. It is better not to make a vow than to make one and not fulfill it. So, tungkol saan nga ba itong verse na ito? So, ang verse na ito ay nagtuturo ng kahalagahan ng paninindigan sa mga pangako, lalo na sa Diyos. So, nagbababala ito laban sa pagiging pabaya sa paggawa ng mga pangako at hindi sa pagtupad sa mga ito. Itinatampok dito na mas mabuti pang wag nang mangako or magpangako kaysa mangako, ngunit hindi ito tuparin sapagkat ang Diyos ay may mataas na pamantayan para sa integridad at pananagutan. So ngayon dadako tayo sa ating first teaching. So the first teaching is words are powerful only when they are true. So para dito, katuruan, ang lakas ng ating mga salita ay nagmumula sa kanilang katotohanan at katapatan. So kapag nagsasalita tayo ng totoo, is pinapalakas natin ang tiwala ng ibang tao at ang ating integridad. Pero kapag pagsisinungaling o di pagtupad sa ating mga sinasabi ay sumisira sa ating credibility. So second is the messenger is just as important as the message. So yung mensahe is nagiging makapangyarihan lamang kung ang nagsasabi nito ay maasak. So kung nais nating ang ating mga salita is magkaroon ng epekto, kinakailangan tayong mamuhay ng may integrity upang mapagkatiwalaan. So last teaching is a person of honor effectively harnesses the power of words. So yung isang tao na may dangal ay marunong magpahalaga sa kapangyarihan ng pananalita or ng wika. So hindi sila basta-basta nagsasalita at bawat salitang binibitawan nila ay may bigat sapagkat ito'y pinag-iisipan at tapat. So, ngayon dadako tayo sa ating application. So, yung first application is promise only what you can fulfill and fulfill what you promise. So, dapat tayo mag-ingat sa mga paggawa ng mga pangako, lalo na kung nangangako tayo sa ating mahal na Diyos. At siguraduhin natin yung bawat pangako ay kaya mong tuparin at gawin ang lahat upang ito'y maipa sa katuparan. So, second is mean what you say and say what you mean. So, dapat wag magbitaw ng mga salitang walang kahulugan. Dapat maging malinaw at totoo sa bawat na sinasabi natin upang maiwasan yung hindi pagkakaintindihan. So, last application is honor your words and let your words honor you. So, dapat yung mga salita natin ay nagiging reflection or ito ay reflection ng ating karakter. So, dapat natin itong pahalagahan at gamitin ng may paggalang upang sa gayon ay maipakita ang iyong integrity, ang ating integrity at dangal. So, ngayon dadako tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion tackles about how can we improve ourselves as promise keepers. Syempre, para sa akin, una-una na is dapat i-reflect mo muna yung sarili mo bago ka mag-commit. Dapat siguraduhin na nauunawaan mo yung bigat ng pangako bago ito gawin. So, dapat hindi tayo basta-basta magsalita upang magbigay aliw o makaiwas lang tayo sa mga presyon or pressure na ginagalawan natin. Syempre, kapag nangako ka is dapat ka maging accountable. Dapat mong panagutan yung bawat salita na bibitawan mo. Kung may mga hadlang sa pagtupad ng pangako ay ipaalam agad ito at humanap ng paraan upang ito'y maisakatuparan. Siyempre, ang integridad kasi ay ugaling nahuhubog araw-araw. So, dapat maging matapat tayo sa maliliit na bagay at madadala mo ang principles na ito sa mas malalaking pangako or malalaking bagay.
So, magpe-pray na po tayo. Lord God, salamat sa iyong paalala na maging maingat sa aming mga salita. Lord God, turuan mo kami na maging tapat sa aming mga pangako at mamuhay na may integridad. Lord God, naway ang bawat salitang aming bibitawan ay maging totoo at totoo lamang, makapangyarihan at nagbibigay ng karangalan sa iyo. Lord God, bigyan mo po kami ng lakas upang tuparin ang aming mga sinasabi at patawarin mo kami kung kami ay nagkukulang sa nakaraan. Yun lamang po, Lord God, sa ngalan ni Jesus. Amen.